Hello po mga idol, good evening po sa inyong lahat. Tara po, samahan po ninyo ako. Meron po tayo ngayong i-repair na AVR, yung sa power supply sa computer. Dinala po sa akin yan, ayaw daw po mamatay. Pag aalis po siya, kailangan pa po niyang bunutin sa saksakan. Hirap daw bunutin yung saksakan, nasa ilalim ng lamisa, masikip. Kaya ginawa niya, dinala niya sa akin. Tingnan ko daw kung bakit ayaw mamatay. Yung switch niya po ayaw po mapindot. Hindi na po nagkiklik yung kanyang switch. Bumabalik na lang doon lagi sa on. Kaya tara mga idol, samahan po ninyo ako. Ating tuklasin kung ano ang problema nito. Binuksan ko na po yan. Wala namang problema yung kanyang wiring dyan. Kaya tinanggal ko po yan. Tinanggal ko po sa pagkahinang yung kanyang mga wiring ng kanyang switch para makita po natin. Para matanggal natin kung anong problema niyan. Tatanggalin ko po yan dyan sa kanyang body. Ayan. Medyo maliliit po yung kanyang mga wire dyan sa loob. Kumbaga sa parang mahinang klase na AVR tong kanyang nabili. Pati yung kanyang wire, yung kanyang cord na AC cord niya, isinasaksak sa kuryente sa plug. Maliit. Hindi siya yung royal cord na bilog. Flat cord siya. Tapos maliit pa. Ayan, natanggal ko na po yan. Sinipat-sipat ko po yan. Mayroon po ako sinundot yan sa gilid niya na parang na-stack up siya. Yan. Yan po. Mayroon po akong sinundot dyan sa gilid. Yan. Tapos na siya. Nag-click na siya. Tapos dinamihan ko pa ng click. Pinindot ko kabilaan. Pindot kabila.
para lang kumbaga sa ano lumuwag-luwag yung kanyang ano sa loob. Baka na-stuck up lang siya. Ayun, nag-click na po yan. Hindi na po siya yung nagba-bounce pabalik. Kaya babalik na po natin para ma-testing kung okay na. Yan, pinalik na po yung ano niya, no, wire niyan. Hininan ko ulit, dinagdagan ko na lang ng LED. Maninipis po yung pagkahinang niyang ano nung kanyang terminal sa kanyang switch. Kaya ginawa ko po dyan, dinagdagan ko po yung kanyang mga LED dyan para medyo kumapal-kapal naman ng konti. Tapos kabilaan ko pa nilagyan yan sa harap, ay sa ibabaw niya. Tapos sa likod niyan, sa ilalim, nilagyan ko rin yan ng LED. Binaliktad ko po yan, pinatihaya ko po yan para lang malagyan yung kanyang ilalim. Kasi minsan po kapag manipis lang yung LED, ang LED naman kasi malambot lang yan minsan naglulus na kapag manipis lang. Ayan, sinigurado ko po yung pagkahinang yun dyan para walang problema. Tsaka yung ABR na yan, medyo magaan siya. Siguro nga talagang mumurahin lang siguro itong ABR na to. Ayan. Binaliktad ko po yan para pati po sa ilalim niya mahinangan niya. Hinangan ko ng madagdagan ko ng hinang. Ayan, nung nasiguro ko pong okay na yan, so ayan na, testing ko na yan kung okay na bago po natin yan lagyan ng cover kung okay na siya. Ayan. Ayan na, okay na mga idol. Ayan. Kasi sa una pa lang naman, pag sinaksak mo yan at kung hindi siya okay, automatic agad siyang umiilaw Pa-power on agad siya pag saksak mo pa lang Tapos hindi na siya mamamatay pag pinindot mo yung switch. Ngayon okay na. Pag sinaksak mo siya, wala na siyang power on kung hindi mo pa bubuhayin yung switch niya. Kaya ayan, okay na yan mga idol. Okay na yung kanyang switch.
Kaya ibabalik na natin yung kanyang cover para mai-deliver na kinabukasan. Ayan, solve na naman yung problema natin mga idol. Ay, problema pala nung may-ari. Naayos na po. Hindi na siya mahirapan magbunot-bunot ng kanyang saksakan sa ilalim ng kanyang lamesa. Ayan, okay na yan mga idol. Okay, ayos. So mga idol, maraming salamat po ulit sa mga tumatangkilik pa rin po sa aking YouTube channel. Sana po wag po kayo magsawa. Marami pa po tayong pagsasamahan dito sa ating channel. Sana po yung iba pong nanonood dyan, mag-subscribe na po kayo. Wala naman po bayad ang subscription sa YouTube channel. Maraming salamat po ulit mga idol. Hanggang sa muli. Thank you.